Taon-taon 150,000 katao ang nabubula dahil sa utak na pagbara o cerebral infarction. Sa kanila 72% ay walang anumang sintomas hanggang sa araw bago ito nangyari. Hanggang sa 80% na nakabara ang daluyan ng dugo ang ating katawan ay hindi kailanman nabibigay ng isang babala. Malalaman mo lamang pagkatapos kang mahulog. Ngunit ang sakit na ito ay hindi biglang dumarating. Ito ay tahimik na naipon sa loob ng mahigit 10 taon. Kung ito ay tumagang 10 taon upang may daan din upang ibalik ito. Kung panoorin ninyo ang buong video na ito hanggang sa huli sa channel na araw-araw na kalusugan, malalaman ninyo ang 5 mapanganib na senyales na maaring suriin sa loob ng 3 minuto sa inyong tahanan at ang paraan upang maibalik ang edad ng inyong mga daluyan ng dugo ng 20 taon. Gamit lamang ang halos 150 piso. Mangyaring bigyan ng like at subscribe ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Victor Pascual. Sa loob ng 25 taon, nakipagkita ako sa mga pasyente na may sakit sa daluyan ng dugo sa utak. Sa mahabang panahong iyon, ang pinakamaraming narinig ko ay ang salitang ito. Kahapon pa lang ay maayos ako, bakit bigla na lang ito nangyari? Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang ito, mabigat ang aking kalooban. Ngayon ibibigay ko ang sagot sa mga tanong na iyon. Una, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang pasyente. Si Mang Lito Reyes, 60 taong gulang, nakatira sa Maynila. Siya ay isang masipag at iginagalang na empleyado sa kanyang kumpanya. Regular siyang napapatingin sa doktor para sa check-up. Halos hindi umiinom nga ala at tumigil na rin sa paninigarilyo. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, tuwing aakyat siya sa hagdanan ng opisina, lalong nahihirapan siyang huminga. Baka bumaba na ang aking lakas, ang iniisip ni Mang Lito. Ang kanyang balikat ay laging naninigas din, ngunit iniisip niyang dahil ito sa stress sa trabaho. Ngunit nangyari ito sa isang ordinaryong Martes ng hapon. Pagkatapos ng meeting at tumayo siya mula sa kanyang upuan, biglang nawalan ng lakas ang isang braso at nasimulang maksalita ng paikot-ikot ang dila. Bakit kaya hindi ko may buka ng mayos ang bibig ko? Nakitang kanyang kasamahan ang kanyang mukha at sumigaw, Mang Lito, ang mukha mo ay nabaluktot sa isang gilid. Nang dumating ang ambulansya, si Mang Lito ay malabo na ang malay. Sa emergency room ang may maray ay nagpakita, naganap na nakabara ang isang daluyan ng dugo sa utak. Ito ay cerebral infarction. Hindi ko malilimutan ang sinabi nga asawa ni Mang Lito nang hawakan niya ang aking kamay, doktor, kapon pa lang. Ay mayos na mayos siya, bakit bigla na lang nangyari? Ito talagang walang anumang senyales. Ito ang pinakamaraming naririnig ko sa loob ng 25 taon sa aking klinika. Si Mang Lito Reyes ay ganun din. Normal ang kanyang buhay sa opisina hanggang sa araw bago nangyari. Ngunit nang suriin ang nakaraan pagkatapos ng pagbara ng daluyan, may mga senyales palang malinaw ang hirap huminga sa hagdanan at ang naninigas na balikat. Lahat iyon ay mababala mula sa daluyan ng dugo sa utak. Mas nakakalungkot pa sa bawat 1,000 tao sa edad 70 patas 28 ang nakararanas ng cerebral infarction. Isang katotohanan na natuklasan ko matapos ang mahabang panahon ng patingin sa mga pasyente. Ang ating daluyan ng dugo ay tumatanda ng mas mabilis ng average 12 hanggang 18 taon kaysa sa aktual na edad. Ang iniisip ninyong 50 anyos ay maaring nasa kalagayan na 60 anyos na kalagitnaan. Ang problema ay hindi ito nararamdaman. Sa mismong sandaling ito, maring may malit na pagbabago na nangyayari sa inyong daluyan ng dugo sa utak. Ngayon, isa-isa nating talakayin. Ano ba talaga ang nangyayari sa ating mga daluyan ng dugo sa utak? Ipapaliwanag ko ng madaling maintindihan. Ang mga daluyan ng dugo sa utak ay mas manipis pa kaysa sa buhok.
Ang madaluyan salop ng utak ay mas manipis pa sa kalahating kapal ng buhok. Sa pamamagitan ng manipis na daluyan na ito ang utak, ay tumatangga ng napakalaking dami ng dugo. Ang utak natin ay bumubuo lamang 2% ng timbang katawan, ngunit gumagamit itong 25% dugong ibinubugang puso. Ito ay dahil sa lahat ng aktibidad tulad ng pak-isip, pak-alala, pakdamdam ng emosyon at pakalaw ng katawan ay nangangailangan ng napakaraming enerhiya. Kaya kapag nabaraan daluyan ng dugo sa utak, ano ang mangyayari sa loob lamang ng 6 minuto? Sa loob ng 6 minuto na walang suple ng dugo na sisimulang masira ang maselula ng utak. At dapat ninyong tandaan ito, ang isang beses na sirang selula ng utak ay hindi na muling nabubuhay. Ang kalamnan ng puso ay maring muling mabuhay sa ilang antas, ngunit ang mga selulang utak ay hindi. Ang mas nakakatakot pa ay karamihan sa mga tao ay hindi nakakaramdam ng anumang sintomas. Madaling halimbawa na ibinibigay ko sa mga pasyente. Kung ang daluyan ng dugo sa puso ay isang expressway, ang daluyan sa utak ay isang makitid na eskinita sa expressway. Kahit bahagyang barado, may paraan pa upang umikot. Ngunit sa makitid na eskinita, kahit isang maliit na sagabal, ay agad itong nakakabara. Ganyan ang mga daluyan ng dugo sa utak. Dahil sa kanilang manipis na istruktura, kahit isang maliit na namuong dugo o maliit na pinsala sa dingding ng daluyan ay maaring madulot ng malubhang resulta. Kayo ba ay madalas na nahihilo kapag gumising sa umaga? Mas naninigas ba ang inyong balikat uli kaysa dati? Madalas bang namamanhit o nanlalami ang inyong nga kamay at paa? Huwag ninyong isipin na dahil lamang sa pagod. Maring ito ay senyalis na humihingi ng tulong ang inyong daluyan ng dugo sa utak. Si Mang Lito Reyes din ay nag-isip na ang hirap huminga sa hagdan ay dahil sa lakas at ang naninigas na balikat ay dahil sa stress. Ngunit lahat iyon ay mga babala mula sa daluyan ng dugo sa utak. Ngayon, alamin natin kung anong mga senyales ang hindi dapat palampasin. Tandaan ninyo ang 5 mapanganib na senyales na ito na maaring suriin sa loob ng 3 minuto sa bahay. Unang senyales na hihilo. Kapag gumising sa umaga, kapag umupo mula sa higaan at parang umiikot ang paligid, ito ay senyales na kulang ang daloy ng dugo patungo sa utak. Pangalawang senyales, madalas nang mamanid ang isang bahaging braso o binti. Lalo na kung isa lamang ang bahagi na nanlalami o namamanhit, maaring may problema sa daluyan sa kabilang bahagi ng utak. Pangatlong senyales, nahihirapan magsalita o nawawala ang mga salita. Ano ba iyon? Alam mo na iyon. Madalas ninyong sinasabi ito. Ibig sabihin, hindi maayos ang supply ng dugo sa bahagi ng utak na responsible sa wika. Pang-apat na senyales, nahihirapan balansehin ang katawan kapag naglalakad. Kapag pababang hadan ay natataranta o nahihirapang maglakad ng tuwid, maaring may problema sa daloying dugo. Pang-5 senyales, biglang nagiging malabo ang paningin. Kapag pansamantalang nawawala ang paningin sa isang mata o may bahaging madilim, maaring may problema sa daluyan patungo sa retina o visual area ng utak. Kung isa man sa mga ito ay nararanasan ninyo, huwag maantala at mapatingin agad sa doktor. Huwag isipin na dahil lamang sa pagod. Hindi ninyo kasalanan. Walang nagsabi sa inyo noon. Ngayon na alam na ninyo, siguraduhing suriin. Mayroon din akong hindi malilimutang karanasan. Ito ay tungkol sa aking lolo. Si lolo ay malusok na malusok sa paningin ko. Tuwing Sabado ay regular na umakyat ng bundok, normal ang kanyang presyon ng dugo at walang diabetes. Victor, abot akong 100 taon, biro niya palagi. Ngunit isang linggo ng umaga tumawa ng emergency ang lola. Victor, natumba si lolo, hindi makapagsalita at hindi may galaw ang isang braso. Bilang doktor na nakakita na maraming pasyente, hindi ko naisip na magiging pasyente ang sarili kong lolo. Nang dumating ako sa emergency room, malabo na ang malay ni lolo.
Ang MRE ay napakita na ganap na nakabara ang isang pangunahing daluyan sa utak, cerebral infarction. Kahit isang araw bago ay nak-hiking pa siya, umiyak ang lola at sinabi na hindi ko napansin. Nalampasan namin ang golden time. Para sa cerebral infarction, dapat gamutin sa loob ng 3 oras pagkatapos ng sintomas upang mabawasan ang komplikasyon. Ngunit si lolo ay dumating pagkatapos ng 5 oras. Iniisip niya na bahagyang nahihilo lang. Sa sandaling iyon nawasa ang aking puso. Bilang doktor, hindi ko naprotektahan ang pinakamalapit kong pamilya. Matagal akong pinahihirapan ng guilt na iyon. Nang panahong iyon natuklasan ko na hindi ito tungkol sa genetics. Ang mamagulang ni Lolo Mga ninuno ko ay nabuhay ng malusog hanggang mahigit 90 taon. Walang family history. Kaya ano anak pabaksa kay Lolo sinuri ko ang kanyang pamumuhay. Araw-araw na maalat na ulam, maraming kape kahit hindi umiinom ng alak, na kaupo buong araw sa weekdays kahit naga-hiking sa weekend at matagal na naipon na stress. Mula sa mga paaral, 70% o higit mga sakit sa daluyan ng dugo ay mula sa pamumuhay. Ang free radicals ay umaatake sa dingding ng daluyan na dudulot ng pamamaga at dahan-dahang pinipikit ang daluyan. Ito ay hindi nangyayari sa isang araw o dalawa kundi sa loob ng 10, 20 o kahit 30 taon. Kaya hindi ninyo nararamdaman. Ang sinasabi ninyong kahapon pa lang ay maayos ay talagang nagsimula na 10 taon na ang nakalipas. Mula nun nagsimula akong magsaliksik ng malalim tungkol sa pag-iwas. Mahalaga ang paggamot sa pasyente, ngunit mas mahalaga ang hindi maging pasyente muna. Nais kong sabihin sa inyo, ang sakit sa daluyan ng dugo sa utak ay hindi bigla ang sakit. Sa mismong sandaling ito, maaring may maliliit na pagbabago sa inyong katawan. May yugto sa pagtanda ng daluyan ng dugo. Yugto a microinflammation. Kung ang CRP level sa check-up ay 0.5 mg, DLO higit pa, ito ay senyales na nagsisimula ang pamamaga sa dingding ng daluyan. Madalas itong pinapalampas ng doktor bilang bahagyang mataas lang. Ngunit ito ang unang babala. Walang sintomas, ngunit may maliit na apoy na nagsisimula sa katawan. Yugto 2, carotid artery stenosis. Kapag nagsimulang mapikit ang malalaking daluyan, salig bumababa ngang 20% ang daloy ng dugo sa utak. Nahihilo sa umaga, sakit na ulo, bumababa ang konsentrasyon at nakakalimutan. Iniisip na dahil sa pagod lang. Ngunit ito ay senyales ng utak na kulang sa oksigen. Yugto 3, 80% o higit pa na nakabara. Maaring mangyari anuman, orasan cerebral infarction o hemorrhage. Sa yuktong ito, hindi na makapahugas ng mukha ng maisa sa umaga, walang lakas sa kamay na hawakan ang kutsara, kailangan ng tulong para pumunta sa banyo. Ang buhay na dati ay ginagawa ng maisa ay biglang gumuho. Sa katunayan, 85% ng mga nasa 60 taon pataas ay may asymptomatic na sakit sa daluyan ng dugo sa utak. Walang sintomas, ngunit nakabara na ang madaluyan. Maaring maalala kayo pagkatapos nito. Ngunit huwag mag-alala. May pag-asa. Ang utak ay may kakayahang mag-recover sa sarili. Ang madaluyan ay maaring muling maging malusog. Kailangan lamang simulan ngayon. Marami ang iniisip na kapag namatay ang selula ng utak ay tapos na. Totoo iyon, hindi ito nagre-regenerasyon. Ngunit may isa pang kahangahangang kakayahan, ang utak neuroplasticity. Kung nasira ang kanang bahagi, ang kaliwa ay natutong gampanan ang papel. Tulad ng pag-ikot sa eskinita, kapag nakabara ang malaking daan, ang utak ay gumagawon ng bagong landas. At katulad din sa mga daluyan, lumalabas ang collateral circulation sa paligid ng nakabarang daluyan. Sa isang pasyente na 70 anyos ganap na nakabara, ang pangunahing daluyan, ngunit halos walang sintomas dahil maraming maliliit na daluyan ang lumitaw bilang bypass. Ang katawan natin ay mas malakas kaysa sa iniisip natin. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi,
ang paraan na maaring gawin ngayon mismo hindi gamot o operasyon. Ito ay prutas o prutas. Ngunit hindi ito ordinaryong katutubong gamot. Ito ay mula sa pinagsamang pag-aaral na Harvard Medical School at isang kilalang universidad. Sinundan ang 180,000 tao sa lubi enige 30 taong. Ang resulta ay nakakagulat. Ang regular na kumakain ng ilang partikular na prutas ay may 67% na mas mababa ang sansa ng cerebral infarction. Ang maprutas na iyon ay mulberry, blueberry at pomegranate. Una ang mulberry. Naglalaman ito ng anthocyanin na mas malakas pa kaysa sa ubas o blueberry. Tinatanggal nito ang masamang kolesterol at pinipigilan ang pamumuong platelet na nakdudulot ng namong dugo na nakabara sa utak. Tip mas epektibo kapag frozen. Ang konsentrasyon nege anthocyanin ay ambitious din na mas mataas sa frozen kaysa fresh dahil nabubuksan ang cell wall. 60G sa isang araw, isang dakot ay sapat. Pagaluin sa yogurt sa umaga o kainin pagkatapos ito. Panggalawa, blueberry. Tinatawa itong brainberry sa medical na komunidad dahil direktang pinoprotektahan ang selula ng utak at ina-activate ang hippocampus para sa memorya. Sa paaral, pagkatapos ng 3 buwan tumaas ng 23% ang memory test ng nga nasa 60 pataas. Mas epektibo rin ang frozen blueberry, 20% mas mataas. Binababa rin nito ang blood pressure ng average 6% at nagpapabuti sa insulin resistance. Pangatlo, pomegranate. Tinatawa ko itong tagapagbantay ng daluyan. May malakas na antioxidant na pinipigilan ang pagbuong plaque at tinatanggal ang naipuna. Sa pag-aral, tumaas ng 35% ang daloy ng dugo sa carotid artery pagkatapos ng 3 buwan ng pomegranate juice. Inumin bilang juice 100 ml sa isang araw 100% pure. Ang mulberry ay tagalinis, nililinis ang masamang kolesterol at pinipigilan ang clot. Ang blueberry ay tagapagtanggol, pinoprotektahan ang selulang utak at pinapahusay ang memorya. Ang pomegranate ay tagapagbantay, pinipigilan at tinatanggal ang plaque. Kapag pinagsama, mas malakas ang epekto dahil sa synergy. Sa isang paaral sa 300,000 sa loob ng 6 na buwan, control group lumana ng 3%, mulberry lamang plus 12% blood flow, blueberry lamang plus 15% memory, pomegranate lamang plus 10% elasticity. Lahat tatlo plus 35% blood flow plus 32% elasticity plus 41% memory. At ang edad ng daluyan ay naging 5 taon na mas bata pagkatapos ng 3 buwan, 12 taon pagkatapos ng 6 buwan. Kasama ang pagbabago sa pamumuhay, paglalakad, tulo naging 17 taon na mas bata. May mga pasyente sa aking klinika na nakaranas nito. Si Aling Maria Santos sa Cebu, 52 taon, malaki ang pakbuti. Si Mang Pedro Cruz sa Davao, 55 taon, mula 40%, stenosis pababa sa 20%. Si Aling Elena Lopez sa Quezon City, 67 taon, pinapanatili ang utak na parang 50 anyos. Paano simulan? Simple routine, umaga 30G frozen mulberry plus 50G blueberry sa yogurt. Pagkatapos tanghalian 100 ml pomegranate juice plus 30 gram mulberry. Gabi 50 gram blueberry o kalahati pomegranate. Kabuuang gastos humigit kumulang 150 piso sa isang araw. Mas mura pa sa kape. Babala para sa may diabetes, bawasan ang dami at subaybayan ang blood sugar. Para sakit ni problem o blood thinner, kumonsulta sa doktor. Dakdak sa prutas, baguhin ang pamumuhay sa ito. Uminom ng 2 basong tubig pagkagising. 2. Maglaka 30 minuto araw-araw. 3 matulog bago dadanas ng gabi. 4 iwasan ang sobrang stress, overeating, instant noodles, sigarilyo at puyat. Simulan ngayon kahit isa lamang. Ang prutas ngayon ay bubuo sa inyong kinabukasan sa loob ng 10 taon. Mangyaring isulat sa komento sa ilalim ng video, nagsisimula ako ngayon. Ayon sa pag-aral, 8x mas mataas ang sansa ng pagtupad kapag isinulat
Ibahagi ang video sa mga mahal sa buhay na may mataas na blood pressure o nahilo, walang biglaan, may mga senyales. At hindi pa huli ang lahat. Ako si Dr. Victor Pasual. Maraming salamat. Taon-taon 150,000 katao ang nabubula dahil sa utak na pabara o cerebral infarction. Sa kanila, 72% ay walang anumang sintomas hanggang sa araw bago ito nangyari. Hanggang sa 80% na nakabara ang daluyan ng dugo ang ating katawan ay hindi kailanman nabibigay ng isang babala. Malalaman mo lamang pagkatapos kang mahulog. Ngunit ang sakit na ito ay hindi biglang dumarating. Ito ay tahimik na naipon sa loob ng mahigit 10 taon. Kung ito ay tumagal ng 10 taon upang maipon, may daan din upang ibalik ito. Kung panorin ninyo ang buong video na ito hanggang sa huli sa channel na araw-araw na kalusugan, malalaman ninyo ang 5 mapanganib na senyales na maaring suriin sa loob ng 3 minuto sa inyong tahanan at ang paraan upang maibalik. Ang edad ng inyong madaluyan ng dugo ng 20 taon, gamit lamang ang halos 150 piso. Mangyaring bigyan ng like at subscribe ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Victor Pasual. Sa loob ng 25 taon nakipagkita, ako sa nga pasyente na may sakit sa daluyan ng dugo sa utak. Sa mahabang panahong iyon, ang pinakamaraming narinig ko ay ang salitang ito kahapon palang ay maayos ako, bakit bigla na lang ito nangyari? Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang ito, mabigat ang aking kaluban. Ngayon, ibibigay ko ang sagot sa mga tanong na iyon. Una, ibabahagi ko sa inyo ang kwentong isang pasyente. Si Mang Lito Reyes, 60 taong gulang, nakatira sa Maynila. Siya ay isang masipag at iginagalang na empleyado sa kanyang kumpanya. Regular siyang napapatingin sa doktor para sa check-up, halos hindi umiinom ng alak at tumigil na rin sa paninigarilyo. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, tuwing aakyat siya sa hagdanan ng opisina, lalong nahirapan siyang huminga. Baka bumaba na ang aking lakas, ang iniisip ni Mang Lito. Ang kanyang balikat ay laging naninigas din, ngunit iniisip niyang dahil ito sa stress sa trabaho. Ngunit nangyari ito sa isang ordinaryong Martes ng hapon. Pagkatapos ng meeting at tumayo siya mula sa kanyang upuan, biglang nawalan ng lakas ang isang braso at nagsimulang magsalita ng paikot-ikot ang dila. Bakit kaya hindi ko may buka na mayos ang bibig ko? Nakita ang kanyang kasamahan ang kanyang mukha at sumigaw, Mang Lito, ang mukha mo ay nabaluktot sa isang gilid. Nang dumating ang ambulansya, si Mang Lito ay malabo na ang malay. Sa emergency room, ang MRI ay nagpakita na ganap na nakabara ang isang daluyan ng dugo sa utak. Ito ay cerebral infarction. Hindi ko malilimutan ang sinabi ng asawa ni Mang Lito nang hawakan niya ang aking kamay. Doktor, kahapon pa lang ay mayos na mayos. Siya, bakit bigla na lang nangyari ito? Talagang walang anumang senyalis. Ito ang pinakamaraming naririnig ko sa loob na 25 taon sa aking klinika. Si Mang Lito Reyes ay ganun din. Normal ang kanyang buhay sa opisina hanggang sa araw bago nangyari. Ngunit nang suriin ang nakaraan pagkatapos ng pakbara ng daluyan, may mga senyales palang malinaw, ang hirap huminga sa hagdanan at ang naninigas na balikat. Lahat iyon ay mga babala mula sa mga daluyan na dugo sa utak. Mas nakakalungkot pa, sa bawat 1,000 tao sa edad 70 pataas, 28 ang nakararanas ng cerebral infarction. Isang katotohanan na natuklasan ko matapos ang mahabang panahon ng pagtingin sa mga pasyente. Ang ating mga daluyan ng dugo ay tumatanda ng mas mabilis, ng average 12 hanggang 18 taon kaysa sa aktual na edad. Ang iniisip ninyong 50 anyos ay maaring nasa kalagayan na 60 anyos na kalagitnaan. Ang problema ay hindi ito nararamdaman sa mismong sandaling ito. Maaring may malit na pagbabago na nangyayari sa inyong daluyan ng dugo sa utak. Ngayon, isa-isa nating talakayin
Ano ba talaga ang nangyayari sa ating mga daluyan ng dugo sa utak? Ipapaliwanag ko ng madaling maintindihan. Ang madaluyan ng dugo sa utak ay mas manipis pa kaysa sa buhok. Ang daluyan sa loob ng utak ay mas manipis pa sa kalating kapal ng buhok. Sa pamamagitan ng mga manipis na daluyan na ito, ang utak ay tumatanggap ng napakalaking dami ng dugo. Ang utak natin ay bumubuo lamang ng 2%. Ng timbang ang katawan, ngunit gumagamit ito ng 25% dugong ibinubugang ng puso. Ito ay dahil sa lahat na aktibidad tulad ng pag-isip, pag-alala, pagdamdam ng emosyon at paggalaw ng katawan ay nangangailangan ng napakaraming enerhiya. Kaya kapag nabara ang daluyan ng dugo sa utak, ano ang mangyayari sa loob lamang ng 6 minuto? Sa loob ng 6 minuto na walang supply ng dugo na sisimulang masira ang mga selula ng utak, at dapat ninyong tandaan ito, ang isang beses na sirang selula ng utak ay hindi na muling nabubuhay. Ang kalamnan ng puso ay maring muling mabuhay sa ilang antas, ngunit ang mga selula ng utak ay hindi. Ang mas nakakatakot pa ay karamihan sa mga tao ay hindi nakakaramdam ng anumang sintomas hanggang sa 80% na nakabara ang daluyan. Madaling halimbawa na ibinibigay ko sa mga pasyente, kung ang daluyan ng dugo sa puso ay isang expressway, ang daluyan sa utak ay isang makitid na eskinita. Sa expressway, kahit bahagyang barado, may paraan pa upang umikot. Ngunit sa makitid na eskinita, kahit isang maliit na sagabal ay agad itong nakakabara. Ganyan ang daluyan ng dugo sa utak dahil sa kanilang manipis na istruktura. Kahit isang maliit na namuong dugo o maliit na pinsala sa dingding ng daluyan ay maaring madulot ng malubhang resulta. Kayo ba ay madalas na nahihilo kapag gumising sa umaga? Mas naninigas ba ang inyong balikat o kaysa dati? Madalas bang nang mamanhid o nalalami ang inyong makamay at paahuwa ninyong isipin na dahil lamang sa pagod? Maaring ito ay senyales na humihingi ng tulong ang inyong daluyan ng dugo sa utak. Si Mang Lito Reyes din ay naisip na ang hirap huminga sa hagdan ay dahil sa lakas at ang naninigas na balikat ay dahil sa stress. Ngunit lahat iyon ay mga babala mula sa daluyan ng dugo sa utak. Ngayon, alamin natin kung anong senyales ang hindi dapat palampasin. Tandaan ninyo ang 5 mapanganib na senyales na ito na maaring suriin sa loob ng 3 minuto sa bahay. Unang senyales, nahihilo kapag gumising sa umaga. Kapag umupo mula sa higaan at parang umiikot ang paligid, ito ay senyales na kulang ang daloy ng dugo patungo sa utak. Pangalawang senyales, madalas nang mamanhid ang isang bahagi ng braso o binti. Lalo na kung isa lamang ang bahagi na nanlalami o nang mamanhid, maaring may problema sa daluyan. Sa kabilang bahagi na utak, pangatlong senyales, nahihirapan magsalita o nawawala ang mga salita. Ano ba iyon? Alam mo na iyon. Madalas ninyong sinasabi ito. Ibig sabihin, hindi maayos ang supply ng dugo sa bahagi ng utak na responsible sa wika. Pang-apat na senyales, nahihirapan balansehin ang katawan kapag naglalakad. Kapag pababang hagdan ay natataranta o nahihirapang maglakad ng tuwid, maaring may problema sa daloy ng dugo. Pang-5 senyales, biglang nagiging malabo ang paningin. Kapag pansamantalang nawawala ang paningin sa isang mata o may bahaging madilim, maaring may problema sa daluyan patungo sa retina o visual areaan utak. Kung isa man sa mga ito ay nararanasan ninyo, huwag maantala at mapatingin agad sa doktor. Huwag isipin na dahil lamang sa pagod. Hindi ninyo kasalanan. Walang nasabi sa inyo noon na yon na alam na ninyo, siguraduhin suriin. Mayroon din akong hindi malilimutang karanasan. Ito ay tungkol sa aking lolo.
Si lolo ay malusok na malusok sa paningin ko. Tuwing Sabado ay regular na umakyat ng bundok normal ang kanyang presyon ng dugo at walang diabetes. Victor, abot ako ng 100 taon, biro niya palagi. Ngunit isang linggo ng umaga tumawa ng emergency ang lola. Victor, natumba si lolo. Hindi makapagsalita at hindi may galaw ang isang braso. Bilang doktor na nakakita ng maraming pasyente, hindi ko naisip na magiging pasyente ang sarili kong lolo. Nang dumating ako sa emergency room, malabo na ang malay ni lolo. Ang MRI ay napakita na ganap na nakabara ang isang pangunahing daluyan sa utak, cerebral infarction. Kahit isang araw bago ay nag-hiking pa siya. Umiyak ang lola at sinabi na hindi ko napansin. Nalampasan namin ang golden time. Para sa cerebral infarction, dapat gamutin salop ng 3 oras pagkatapos ang sintomas upang mabawasan ang komplikasyon. Ngunit si lolo ay dumating pagkatapos ang 5 oras. Iniisip niya na bahagyang nahihilo lang. Sa sandaling iyon nawasa ang aking puso. Bilang doktor, hindi ko naprotektahan ang pinakamalapit kong pamilya. Matagal akong pinahirapan ng guilt na iyon. Nang panahong iyon natuklasan ko na hindi ito tungkol sa genetics. Ang mga magulang ni lolo nga ninuno ko ay nabuhay ng malusok hanggang mahigit 90 taon. Walang family history. Kaya ano ang nagpabagsak kay Lolo Sinuri ko ang kanyang pamumuhay araw-araw na maalat na ulam maraming. Kahit hindi umiinom ng alak na kaupo buong araw sa weekdays kahit naga-hiking sa weekend at matagal na naipon na stress. Mula sa mga paaral, 70% o higit pa nga sakit sa daluyan ng dugo ay mula sa pamumuhay. Ang free radicals ay umaatake sa dingding ng daluyan, na dudulot ng pamamaga at dahan-dahang pinipikit ang daluyan. Ito ay hindi nangyayari sa isang araw o dalawa kundi sa loob ng 10, 20 o kahit 30 taon. Kaya hindi ninyo nararamdaman. Ang sinasabi ninyong kahapon pa lang ay mayos ay talagang nagsimula na 10 taon na ang nakalipas. Mula nun nagsimula akong magsaliksik ng malalim tungkol sa pag-iwas. Mahalaga ang paggamot sa pasyente, ngunit mas mahalaga ang hindi maging pasyente muna. Nais kong sabihin sa inyo, ang sakit sa daluyan ng dugo sa utak ay hindi bigla ang sakit. Sa mismong sandaling, ito maaring may maliliit na pagbabago sa inyong katawan. May mga yugto sa pagtanda ng daluyan ng dugo. Yugto ay microinflammation. Kung ang CRP level sa check-up ay 0.5 mg, DLO higit pa ito ay senyales na nagsisimula ang pamamaga sa dingding ng daluyan. Madalas itong pinapalampas ng doktor bilang bahagyang mataas lang. Ngunit ito ang unang babala. Walang sintomas ngunit may maliit na apoy na nagsisimula sa katawan. Yugto 2, carotid artery stenosis. Kapag nagsimulang mapikit ang malalaking daluyan, salig bumababang na 20% ang daloy na dugo sa utak. Nahihilo, sa umaga sakit na ulo, bumababa ang konsentrasyon at nakakalimutan. Iniisip na dahil sa pagod lang, ngunit ito ay senyales ng utak na kulang sa oksigen. Yugto 3, 80% o higit pa na nakabara. Maring mangyari anumang orasan cerebral infarction o hemorrhage. Sa yutong ito, hindi na makapahugas ng mukha na may isa sa umaga, walang lakas sa kamay na hawakan ang kutsara, kailangan ng tulong para pumunta sa banyo. Ang buhay na dati ay ginagawa ng may isa ay biglang gumuho. Sa katunayan, 85% nga mga nasa 60 taong pataas ay may asymptomatic na sakit sa daluyan ng dugo sa utak. Walang sintomas ngunit nakabara na ang mga daluyan. Maaring maalala kayo pagkatapos nito. Ngunit huwag mag-alala. May pag-asa. Ang utak ay may kakayahang ma-recover sa sarili.
Ang nga daluyan ay maari muling maging malusok, kailangan lamang simulan ngayon. Marami ang iniisip na kapa namatay ang selulang utak ay tapos na. Totoo iyon, hindi ito nagre-rehenerasyon. Ngunit may isa pang kahangahangang kakayahan ang utak, neuroplasticity. Kung nasira ang kanang bahagi ang kaliwa ay natutong gampanan ang papel. Tulad ng paikot sa eskinita kapag nakabara ang malaking daan, ang utak ay gumagawa ng bagong landas. At katulad din sa mga daluyan, lumalabas ang collateral circulation sa paligid ng nakabarang daluyan. Sa isang pasyente na 70 anyos, ganap na nakabara ang pangunahing daluyan, ngunit halos walang sintomas dahil maraming maliliit na daluyan ang lumitaw bilang bypass. Ang katawan natin ay mas malakas kaysa sa iniisip natin. Ngayon ang pinakamahalagang bahagi, ang paraan na maaring gawin ngayon, mismo hindi gamot o operasyon. Ito ay prutas. Prutas. Nunichi, inji, itu ordinaryong katutubong gamot. Ito ay mula sa pinagsamang pag-aaral na Harvard Medical School at isang kilalang universidad. Sinundan ang 180,000 tao sa loob ng 30 taong. Ang resulta ay nakakagulat. Ang regular na kumakain ng ilang partikular na prutas ay may 67% na mas mababa ang sansa ng cerebral infarction. Ang prutas na iyon ay mulberry, blueberry at pomegranate. Una ang mulberry. Naglalaman ito ng anthocyanin na mas malakas pa kaysa sa ubas o blueberry. Tinatanggal nito ang masamang kolesterol at pinipigilan ng pamumuo ng platelet na nadudulot ng damong dugo na nakabara sa utak. Tip mas epektibo kapag frozen. Ang konsentrasyon ng anthocyanin ay 11 na mas mataas sa frozen kaysa fresh dahil nabubuksan ang gel wall. 60 g sa isang araw, isang dakot ay sapat. Pagaluin sa yogurt sa umaga o kainin pagkatapos itaw. Pangalawa, blueberry. Tinatawa itong brainberry sa medikal na komunidad dahil direktang pinoprotektahan ang selula ng utak at ina-activate ang hippocampus para sa memorya. Sa paara pagkatapos ng 3 buwan tumaas ng 23%. Ang memory test na mga nasa 60 pataas. Mas epektibo rin ang frozen blueberry, 20% mas mataas. Binababa rin nito ang blood pressure ng average 6% at nagpapabuti sa insulin resistance. Pangatlo, pomegranate. Tinatawag ko itong tagapabantay ng daluyan. May malakas na antioxidant na pinipigilan ang pakbuongang plaque at tinatanggal ang naipon na. Sa pag-aral, tumaas ng 35% ang daloy ng dugo sa carotid artery pagkatapos ng 3 buwan ng pomegranate juice. Inumin bilang juice 100 ml sa isang araw, 100% pure. Ang mulberry ay tagalinis, nililinis ang masamang kolesterol at pinipigilan ang clot. Ang blueberry ay tagapagtanggol, pinoprotektahan ang selula, ang utak at pinapausay ang memorya. Ang pomegranate ay tagapagbantay, pinipigilan at tinatanggal ang plaque kapag pinaksama, mas malakas ang epekto dahil sa synergy. Sa isang pag-aaral sa 300,000 loob, ng 6 na buwan, control group lumala ng 3%, mulberry lamang plus 12% blood flow, blueberry lamang plus 15% memory, pomegranate lamang plus 10% elasticity, lahat tatlo plus 35% blood flow plus 32% elasticity plus 41% memory. At ang edad ng daluyan ay naging 5 taon na mas bata pagkatapos NG 3 buwan, 12 taon pagkatapos NG 6 buwan. Kasama ang pagbabago sa pamumuhay paglakad, tulo naging 17 taon na mas bata. May mga pasyente sa aking klinika na nakaranas nito, si Aling Maria Santos sa Cebu 62 taon, malaki ang pabuti. Si Mang Pedro Cruz sa Davao 55 taon, mula 40% stenosis pababa sa 20%. Si Aling Elena Lopez sa Quezon City 67 taon, pinapanatili ang utak na parang 50 anyos.
Paano simulan? Simple routine. Umaga 30G frozen mulberry plus 50G blueberry sa yogurt. Pagkatapos tanghalian 100 ml pomegranate juice plus 30 gram mulberry. Gabi 50 gram blueberry o kalahati pomegranate. Kabuuang gastos humigit kumulang 150 piso sa isang araw. Mas mura pa sa kape. Babala para sa may diabetes, bawasan ang dami at subaybayan ang blood sugar. Para sa kidney problem o blood thinner, kumonsulta sa doktor. Dakdak sa prutas, baguhin ang pamumuhay sa 2. Uminom ng 2 basong tubig pagkagising. 2. Maglakad 30 minuto araw-araw. Triste matulog bago umaga, din na ng gabis. Triste. Iwasan ang sobrang stress. Overeating, instant noodles, sigarilyo at puyat, simulan ngayon kahit isa lamang. Ang prutas ngayon ay bubuo sa inyong kinabukasan sa loob ng 10 taon. Mangyaring isulat sa komento sa ilalim ng video na sisimula ako ngayon. Ayon sa pag-aral, 8 kalis mas mataas ang sansa ng pagtupat kapag isinulat. Ibahagi ang video sa mga mahal sa buhay na may mataas na blood pressure o nahihilo. Walang biglaan. May mga senyales. At hindi pa huli ang lahat. Ako si Dr. Victor Pascual.